Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inis na pa rin ni Vice President Jejomar Binay ang pagdinig ng Senado kaugnay sa umunoy overpriced na Makati City Hall Building 2 kahit pa mismong ang Mother Committee na ang nag-imbita sa kanya. Katwiran po ni Binay, papahiyain lang daw kasi siya sa pagdinig. Imbis na humarap, nagpadala lang siya ng sulat pero hindi pumayag ang Senado na basahin ito sa pagdinig. Nakatutok si Jam Sisante. Halos isang oras hinintay ng Senate Blue Ribbon Committee si Vice President Jejomar Binay na inimbitahan upang dumalo sa pagdinig ngayong araw ukol sa mga alegasyon ng katiwalian laban sa kanya. Pero hindi sumipot ang Vice Presidente. Pasado alas 10 na umaga, nasa Cebu na si Binay. Mula airport, dumiretso siya sa isang radio station sa Cebu City at doon nagpa-interview. Gusto raw sana niyang dumalo sa pagdinig pero nagbagong isip nang itaboy ng mga senador sina Attorney J.V. Bautista at Congressman Toby Chanco noong pagdinig noong October 30. Nalaman din daw ng kampo ni Binay na may balak daw talagang ipahiya ang Vice Presidente ngayon. Tingnan mo naman ang asal ni tatlo, no? Lalo na Senator Trillanes, Senator Cayetano, ang hiya, nalalait, ang hahamak. O, paano naman ako pupunta ron? Yung garantiya, may garantiya si Senator Dingona na there will be proper decorum. Hindi na kaya yun. Sa pagtanggi ng Vice Presidente sa imbitasyon ng Mother Committee, nasayang, sinayang niya ang mahalagang pagkakataon para iparating sa mga kababayan natin ang panig niya. Kaya nagpadala na lang ng liham si Binay kay Attorney J.V. Bautista para kay Committee Chairman Senador Chofisto Ginggona III. Gusto sanang basahin ito sa pagdinig, pero sa botohan ng 4 na senador, si Ginggona lang ang pabor. Kaya sa isang press conference na lang binasa ang liham ni Binay. Nalulungkot lamang ako na sa tinagal-tagal ng pagdinig sa Senado, ni minsan ay hindi pinansin, pinaalalahanan o pinuna ng liderato ng Senado ang mga senador sa kanilang hayagang paglabag sa mga karapatan at ng batas. Ang mga inimbitahan upang ay mga resource persons in aid of legislation, ngunit sila ay tinratong parang mga kriminal. Yung magpapadala ka ng spokesman na walang personal knowledge, na walang gagawin kundi siraan at banatan tong committee, and then afterwards naman po, pag tinanong mo, hindi naman sasagutin at walang personal knowledge, they will be wasting our time. Sabi pa sa liham ni Binay, magsusumite raw ito ng affidavit sa komite para sagutin ang mga alegasyon sa kanya. Pero wala pang natatanggap ang komite hanggang kaninang hapon. Dagdag pa ni Binay, hindi rin daw tama kung dadalo siya sa pagdinig. Ito ay magbibigay ng maling batayan sa hinaharap kung saan ang pangalawang Pangulo, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay maaaring ipatawag sa mga pagdinig ng ilan lamang na senador. Nanghihinayan ako dahil pinili ng Vice Presidente na sa kanyang posisyon sa pamahalaan. Sa panayam sa radyo sa Cebu City, itinanggi muli ni Binay na overpriced ang Makati City Hall Building 2. Sa katunayan, inodit daw ito ng makailang beses. Mali rin daw na pati ang bunsong anak niya ay idamay sa investigasyon. Taas na ho ang kamay ko. Paano na ho ako sa media? Hadya na ho kung lumabas ng mabuti sa media. So ang ginagawa ko, nakikipagharapan ako, nakikipag-usap ako, at nagpapaliwanag po ako sa ating mga kababayan. Dating sa anak niya na 24 anyos, ako pa may kasalanan ngayon kung sila naman po ang naglagay ng Instagram. By the way, Mr. Chairman, that wasn't a private picture. Siya po ang naglagay sa Instagram. Hanggang bukas daw sa Cebu si Binay. Pupunta rin daw ito sa Mindanao para ipagdiwang ang anibersaryo ng Boy Scouts. Pero sa November 27, handa na raw si Binay para sa inaayos na debate nila ni Senador Antonio Trillanes IV. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Bukod sa Makati City Hall Building 2, biding-bidingan o niluto rin daw ang bidding sa ipinatayong Makati Science High School. Pagsisiwalat pa ni Attorney Renato Bondal sa pagdinig ng Senado, triple daw ang tongpat ni Vice President Jejomar Binay sa proyekto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Panahon
Ang witness sa si Atty. Renato Bondala nagharap sa Senado ng bagong aligasyon laban sa Vice Presidente. 283% o 862 million pesos daw ang patong o overprice sa ipinatayong Makati Science High School noong alkalde pa si Binay. 1.3 billion pesos daw ang nagastos, pero kung pagbabasehan daw ang Davis Langdon and Sia Construction Handbook, 470 million lang ang dapat gastusin. A 283% overpriced o 3 times ang bukol ng mga binay sa building na ito. Ang sabi ni Bondalang, Hillmarks Construction Corporation din daw ang gumawa ng Makati Science High School at katulad ng Makati City Hall Building 2, bidding-biddingan daw ang nangyari para manalo ang Hillmarks. Kasama po yan ng Makati Parking Building, so sabay po ibinidingan, parehong mga kontraktor. So kaya sinasabi ko bidding-biddingan lang po yan at niluto namin yan. Ang ilan sa mga nakalistang construction company na sinasabing sumama raw sa bidding, itinanggi na sumali sila. Katulad ng J-Bros Construction at JFR Aquino Design. Kayo po ba ay nakaparticipate na sa bidding of the same nature sa City of Makati prior to this date? Senator, wala pa po. Taga Quezon City po ako at wala pa po akong proyektong na-involved sa government projects. Si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado naman inilantad ng mga umano'y tinatagong bank account ni Binay sa Hong Kong at Amerika mula pa noong 1986. Ipinakita ni Mercado ang ilang bank statement daw ni Binay at iba pang bank statement na nakapangalan daw sa trusted aide ni Binay na si Jerry Limlingan at sa sekretarya na si Ebeng Baloloy. Ipinakita rin ang mga sulat kamay daw na ito ni Limlingan. Patunay na inilagay daw sa pangalan ni Limlingan at Baloloy ang ibang kayamanan ng Vice Presidente. Ang account name, Jajamar C. Binay, 1514 Kaong Street, San Antonio Village, Makati. Address po niya yan. Ito ho yung aking katibayan, ando na po tayo na magpapatunay po na ito po ang patunay na katiwala po ni Bibi Binay si Ate Ebeng Baloloy tungkol sa pera. Dahil yung aking testimony nun tungkol sa bag, pinatitibay ko lang ho, Senador, na talagang hindi lang doon sa bag. Talagang pati sa mga account ng ating Vice Presidente na noon ay mayor namin sa Makati, pakiran mo lang hanggang doon sa makarating tayo. Ayan. Na talaga ho si Ate Ebeng at si Mr. Limlingan ang kanyang katiwala. Pero naghigpit si Senador Pimentel. Yung non-declaration of assets in the SALN or misdeclaration of SALN or improper filing of SALN, hindi na po sakop yan sa ating proposed Senate Resolution 826. But of course, I'm aware na wala pong nagbabawal sa isang senador to pursue the subject matter through another resolution na dadaan po sa tamang proseso. Sa hearing, nagpatotoo rin si Mercado na isa siya sa may-ari ng 4 na hektaryang lupa sa Rosario Farm. Minsan daw siyang pinapirma sa isang deed of sale ni Binay. Nadiskubre rin daw ni Mercado na 1 hektarya lang ng lupa sa Rosario Farm ang nakapangalan sa ngayon kay Ann Gregorio, asawa ni Laureano Gregorio. Si Laureano Gregorio ang sinasabi ng negosyanteng si Antonio Chu na binilhan niya ng lupain. Ako ho ngayon ay buhay na patotoo na yung pong aking lupa na nakapangalan sa akin na hindi ko naman natatandaan at nalalaman, wala po akong pinipirmahang anumang pagbibigay ng karapatan, sir, kay Mr. Gregorio para masabing kasama yon sa binili niya kay Mr. Chu. Sa 49.5 hectares na covered ng 21 titles, ni isa ay walang nakapangalan sa Sancham. Sabi niya 70% ay nakapangalan na sa kanya. Ang nakapangalan lang po sa Sancham ay yun lang pong structures na bago po ang tax deck. Tama po yun. Pero yung titulo, nung ako'y tinatanong ko siya, sabi niya, sir, hindi na pag-uusapan niya kasi 70% ng mga titulo, no? Pero hindi pa nga nakapangalan sa kanila. Dagdag pa ni Cayetano sa kanyang pag-iimbestiga, ang Agri Fortuna pa rin na nagbabayad ng kuryente sa tinaguriang Hacienda Binay at hindi ang Sancham. Patuloy na kinukunan ng GMA News ang pahayag sina Binay at Chu ukol sa mga bagong aligasyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Huli Cam! Sugatan ng isang pulis matapos barilin ang mga suspect na nirespondohan niya sa isang insidente ng snatching sa Quezon City. Ang mga suspect na huli Cam, kaya raw madaling natunton. Nakatutok si Lay Alves. Huling-huli
Huli sa CCTV camera ang suspect na ito habang tumatakas matapos umanong barilin ang isang pulis sa Project Park, Quezon City pasado alas 5 ng madaling araw. Kitang-kita pa sa video ang hawak na baril ng lalaki. Ang nabaril na pulis na si PO3 Armand Soliver rumesponde raw nang humingi ng tulong ang isang babaeng biktima ng snatching sa jeep. Nang hinabol ng pulis, parang nagkaputukan na sila sa unahan. Hinabol niya, paghahabol niya dalawa pala. Kaya binaril siya ng isa. Kaya ang tama niya bandang likod. Nakita raw ng mga saksi na pumasok ang dalawang suspect sa eskinitang ito. Kinilala ng mga taga-barangay ang isa sa kanila na si Delphine Obanya alias Intoy Opilay, isang tricycle driver. Sinuyod ng SWAT team ang mga bahay. Matapos ang ilang oras, tiklo si Obanya na dati na palang may mga kasong robbery. Positibo siyang kinilala ng nabaril na pulis. Dinampot din ang umano'y mga kasama o nagtago kay Obanya. Nung maano ko na sila, huminto ko yung motor ko, yun, humunod ng baril. At pinutukan ako. Binuhot ng baril at pinutukan ako. Buti naman at dito lang ako natamaan sa braso. Tapos nakaputok ako. Pangalawang putok niya, dito naman sa pako, tumama. Itinanggi naman ni Obanya ang pamamaril sa pulis at itinuro ang isang alias Tisoy na ayon sa pulisya ay notorious rin na magnanakaw sa lugar kasama ni Obanya. Siya po talaga bumaril, sir. Ay, malapit na po sa CCTV, share po niya po sa akin yung barisel. Pinaghahanap pa si Tisoy. Nakuha kay Obanya ang kalibre 38 na baril, isang pakete ng shabu at mga bagay na hinihinalang nakaw. Gustong ibaba yung crime, lalo na sa robbery and theft, kasi ito yung prevalent dito sa Quezon City. Hindi lang pulis, kundi mga punong barangay, mga barangay opisyales, mga mamamayan, magtulong-tulong. Patong-patong na kaso, kabilang ang assault upon a person in authority at robbery ang nakatakdang harapin ni Obanya. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Huli sa isang entrapment operation sa Pasig City ang isang lalaking nangingikil sa pamamagitan po ng text. Ang modus ng suspect, pinatutubo sa mga binibiktima ang mga ninakaw niyang personal na gamit mula sa mga ito. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive! Makikita ang suspect sa kuhang ito ng CCTV camera, bitbit ang isang bag kung saan naroon ang ID, pera, wallet at cellphone ng kanyang biniktima. Kuha ito ilang minuto matapos niyang looban umano ang bahay ng biktima kahapon. Dito na nag-start yung pag-aasikaso para magkaroon ng entrapment operation since namukaan naman at nakilala yung tao. Ilang minuto ang lumipas, nag-text ang suspect sa biktima. Nakuha niya ang isa pang numero nito matapos na ilang beses na tawagan ng biktima ang nawawala niyang cellphone. Sabi ng suspect sa text, napulot niya ang bag nito at handa niya itong ibalik kapalit ng pera. Kalaunan, ang pakikipagnegosasyon ng suspect sa biktima nakaluan na ng pananakot. Dito na nagpasya ang biktima na idulog sa Pasig Police ang reklamo. Sa isang convenience store, unang nakipagkasundo ang suspect na makipagkita pero naiba ang plano. Itinakda ang bayaran sa isang residential area. Dito lumutang ang suspect. Pagkatapos ng ilang minutong usapan, iniabot na ng biktima sa suspect ang perang pantubos na halos 5,000 piso. Dito na kumilos ang mga pulis. Arestado ng follow-up unit si Heini Brian Estudillo, 26 anyos. May outstanding warrants of arrest sa kasong robbery extortion na ang modus ipinatutubos sa mga biktima ang mananakaw niyang personal na mga gamit. If ever na maka-encounter tayo ng ganitong modus operandi, maging maingat tayo at pagbigay alam natin kagad sa mga kapulisan. Nasa kustodiya na ng Pasig Police ang suspect na sumailalim na sa inquest proceeding sa piskalya kanina. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Ayon sa sources sa oil industry, sa susunod na linggo ay posibleng bumaba ng piso at 5 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina. 25 sentimo naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng diesel, habang 10 sentimo ang sa kerosene. Magandang balita para sa mga customer naman ngayon ng Meralco. Yung inanunsyong bawas singil ngayong buwan, pero hindi pa raw tiyak kung magtutuloy-tuloy ito sa Disyembre. Nakatutok si Julius Segovia. Konsumido ang may bahay na si Marilu sa kaliwat kanang bayarin. Kaya pa konsuelo ang balitang may bawas singil ang Meralco ngayong Nobyembre. Nakakatuwa din, binababa nila. Kasi binababa talaga nila. Pero pag tumaas naman, doon naman kami nalulungkot sobra-sobra.
Kabuang 41 centavos kada kilowatt-hour ang tapya singil ng Meralco ngayong buwan. Kaya sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, 82 pesos ang mababawas sa electric bill. Mahigit 200 pesos naman kung 500 kilowatt-hour ang buwan ng konsumo. Ang pagbabaho ng generation charge ay dahilan sa mas kakaunti na mga forced plant outages at normal na operasyon na malampaya. Yun nga lang, hindi matiyak ng Meralco kung magtutuloy-tuloy ang bawas singil sa susunod na buwan. Kahit pakaraniwan ng mababa ang demand tuwing Disyembre dahil malamig ang panahon. Wala naman daw kasing makapagsasabi kung kailan papalya mga power plant na isa sa mga dahilan kaya sumisipa ng husto ang presyo ng kuryente sa merkado. Ayon sa Meralco, hindi pa rin nawawala ang banta ng power crisis sa tag-init, kaya tuloy sila sa paghahanap ng mga kumpanyang sasali sa Interruptible Load Program o ILP. Ang malalaking establishmento gagamit ng sariling generator sets para makabawas sa mataas na demand. The more participants there are, the ILP is more effective. We're also seeing additional interest from customers even outside the Meralco area. Sa ngayon, 169 megawatts na ang kabuuang power capacity mula sa ILP na posibleng umayuda sa napipintong krisis sa kuryente. Target ng Meralcong umabot ito sa 400 megawatts bago matapos ang taon. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Patuloy ang pagtutok natin kaugnay sa pagsisikap ng ating mga kababayan na makabangon mula sa hagupit ng superbagyong Yolanda noong isang taon. Nasa Basay, Samar si Jessica Soho. Jessica? Magandang gabi sa iyo, Mel, Igan. Matatandaang ang Giwan po sa Eastern Samar ang unang hinagupit ng Yolanda. Doon unang ibinuhos ng super typhoon ang napakalakas nitong hangin at ulan. Kaya naman ganun na lang ang tinamo nitong pinsala. Balikan po natin ang itsura ng Giwan noon lamang nakaraang taon. Puro po destruction at devastation ang makikita. Halos lahat ng bahay wasak. Kung meron man pong mangilan-ngilan na nakatayo, nagtamo pa rin ang malaking damage. Para kang nasa isang pelikula, yung mga doomsday movie, yung nagsasabi yung end of the world na. Iwan noon, bibihira ang nakatayong mga istruktura, mahigit 8,000 na mga pamilya ang nawala ng bahay. 100 naman po ang namatay. Ngayon naman, balikan po natin ang itsura ng Giwan matapos ang isang taon. Sa tansya ng mga otoridad, 70% ng bayan ang nakabangon na. Matatandaang pinuri ng Pangulong Aquino mismo ang mga tiga-Giwan dahil saan niya ay kahandaan nila para sa super typhoon. Kaya kaunti lang daw doon ang casualties kahit matindi ang pinsala. At mukhang nabiyayaan ng national government ang Giwan dahil kumpara sa Tacloban, sa iba pang mga bayan ng Leyte, Samar at Eastern Samar, sa Giwan, may pinondohan na ang national government na permanent shelters sa pakikipagtulungan din ng isang international NGO. Matagal na po namin talagang naasam-asam na magkaroon po kami ng sariling matutulugan na maayos ang aming mapaghiga. Kasi lupa lang naman po talaga itong namin ng tin eh. Ang laki po ng hirap namin na tiniis po rito. Init, ulan, tapos karamihan po talaga sa amin dito nagkakasakit. Ang naging problema natin dyan, may tinatawag po tayo na geohazard mapping assessment. So, hindi po tayo pwedeng basta-basta lang mag-identify ng mga relocation sites. Ang ating kinatatayuan ngayon, Mel at Igan, ang Barangay Palaypay sa bayan ng Basay. At hindi katulad ng Giwan, ang pakiramdam ng mga nakausap natin dito ay hindi sila gaanong nakatanggap ng tulong mula sa national government. Hindi nila naramdaman yung ikangay haplos ng pagmamahal. Bagamat makikita natin dito sa ating kinatatayuan, no? Maliwanag ngayon ang sikat ng sinag ng buwan. At kita pa rin yung ilang
ang mga pinsala na tinamo ng barangay na ito. May mga sira-sirang bahay at hanggang ngayon may mga nakatira pa rin sa mga tent at may mga tagpi-tagping mga trapal at itong bayan daw na ito, itong barangay daw na ito, Mel, Igan, nung kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda, talagang washed out daw ito. Yun lamang bahay sa kanto na gawa sa simento ang nakatayo. Tanungin natin ang kanilang barangay captain, si Ginoong Arnulfo Marcha. Nakatanggap po ba kayo ng tulong dito mula sa national government? So ngayon ma'am, wala pa. Sa DSWD sa relief labat yung nakarating sa amin. Sa mga nasira naming mga project, wala pa. So ang problema nyo ho rito, yung tirahan para dun sa mga nawala ng bahay? Wala pang nabigyan sa amin. Mga kaunti lang, mga yero lang. So, yan ho ang sitwasyon. Maraming salamat po, Kapitan. Yan ho ang sitwasyon dito sa Barangay Palaypay sa bayan ng Basay. Samantala, bukas ay nakatakdang bumisita si Pangulong Aquino sa Giwan, Eastern Samar, kung saan nga po unang naglandfall ang Super Typhoon Yolanda. Pero ang syudad ng Tacloban na pinakanapuruhan pa naman, hindi raw po niya pupuntahan. Nakatutok mula sa Tacloban ang ating kasamang si Susan Enriquez. Susan? Jessica, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga taga-Tacloban para sa paggunita sa unang anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Yolanda. Gayun din naman ay puspusan na rin ang kanilang paghahanda para sa nakatakdang pagbisita ni Pope Francis dito sa Tacloban City sa darating na Enero. At kung hindi man makakarating dito si Pangulong Aquino para sa paggunita nila sa unang anibersaryo ng trahedya, ito isang bagay na ayaw na sanang palakihin pa ng lokal na opisyal dito sa Tacloban City. Ang mahalaga daw ngayon ay mapag-ibayo ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima para tuluyan silang makabangon sa matinding idinulot ng kalamidad. Narito po ang report. Hindi raw minamasama ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na hindi kasama sa itinerary ni Pangulong Noynoy Aquino bukas ang pagbisita sa lungsod bilang paggunita sa unang taong anibersaryo ng hagupit ng Bagyong Yolanda. What happened in Yolanda is bigger than the office of the president. It's bigger than the mayor's office. You know, it's worldwide concern. Lahat pinadalhan lang namin ang imbitasyon and whoever can come. Inuubayan ko na lang sa tao yan. Sila nang humusga dyan. Basta ako, importante sa akin as a leader, we have to rise above that. So let the people decide and whatever we feel or whatever we assess, express that in 2016. Pamangkin ni dating First Lady Imelda Marcos si Mayor Romualdez na noong isang taon ay nakairingan pa ni DILG Secretary Mar Rojas tungkol sa pagresponde ng gobyerno sa mga nasalanta sa Tacloban. Pero sabi ni Rojas, wag na raw lagyan ng malisya ang pagbisita nila ng Pangulo sa bayan ng Giwan at hindi sa Tacloban. Wala namang dapat na spin or interpretasyon dyan sa mga bagay na yan. Sabi ng palasyo, pinili ng Pangulo na magtungo sa Giwan, Eastern Samar dahil dito unang naglandfall ang Super Bagyong Yolanda noong isang taon. Limitado raw ang oras ng pagbisita ng Pangulo dahil kailangan niya pang maghanda para sa magkasunod na APEC at ASEAN Summit kung saan iuulat daw niya ang mga nagawa ng gobyerno sa rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar. Dumating man o hindi doon ang Pangulo, tuloy daw ang ikot ng mundo ng mga taga-Tacloban. Sabi ng mga nakaligtas, tila sinubok ang kanilang pananampalataya nang humahagupit ang Bagyong Yolanda. Tuwing naaalala ko po yung nangyari, hindi ko talaga nalilimutan. Pero dahil po sa Panginoon, kaya po buhay po kami. Buong pamilya ko po nasa classroom. Hindi ko talaga inaasahan na ganun kalakas. Sabi ng anak ko, nanay, parang katapusan na yata, sabi ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala dahil. Kaya ang nakatakdang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban City sa Enero, lalo raw itong magpapatatag sa kanila sa kabila ng mga idinulot na pighati ng Bagyong Yolanda. He has the power up there para isama niya kami sa lahat ng prayers niya. Gusto namin makita siya. Kung pwede, hawakan pa nga. We are very happy. We are very lucky. He'll be coming on January 17. Pero yun nga lang nakakalungkot. Siya happy at saka siya nakakalungkot dahil 8 hours lang. Yung bali projected na schedule. I hope he would extend a little bit. Puspusan naman ang paghahanda para sa pagdating ng Santo Papa.
kaya minamadali na ang pagpapagawa ng Pope Francis Complex kung saan ang Santo Papa ang magbebendisyon. Ang mga kinatawan ng Vatican na nagpunta sa Tacloban ang nagpursiging ipagawa ang Pope Francis Complex. Bukas sa bisperas ng paggunita sa unang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda, magkakaroon po ng iba't ibang aktibidad dito sa Tacloban City. Kabilang na ho dito yung pagkakaroon ho ng vigil dito sa St. Joseph Parish dahil dito lamang po ay sinasabing nasa 2,000 katao ang nasawi at ang iba sa ito ay nawawala pa hanggang sa mga oras na ito. Jessica. So Susan, kitang-kita natin yung contrast, ika nga, kasi may mga lugar katulad ng Giwa na upbeat yung mga tao kasi ramdam nila yung haplos ng pagmamahal, ika nga, ng national government. On the other hand, may mga lugar katulad ng Tacloban City na napakaraming natamong pinsala at napakaraming namatay na kahit saan ka magpunta na nagagalit at nagrereklamo yung mga kababayan natin. Oo, tama ka dyan, Jessica. No? Nakaikot na rin ako dito sa Tacloban City, pati dyan sa ilang bahagi ng Palolete. Pero particular dito sa Tacloban City, talagang dumadaing sila. Sabi nga nila, hindi nila lubos na nararamdaman ang tulong at suporta ng national government. Gayong naririnig naman nila sa mga balita, yung sinasabi mga tulong o donasyon, lalo na yung mga nanggagaling sa ibang bansa. Pero bakit sabi nila, para napakabagal ng pagdating ng tulong sa kanila, gayong parang ito naman ay sinasabi na ginagawa ng paraan para sila ay maiangat sila mula doon sa inabot nilang pagkadapa dahil nga dito sa pinsala ng Bagyong Yolanda. Jessica. Although baka dapat banggitin din natin, Susan, na kailan lang din kasi naaprubahan yung pag-release ng pondo para sa rehabilitation ng Tacloban. Pero even then, 3 weeks ago ay nakaikot din ako dyan sa Tacloban para sa ginagawa nating mga report. At consistent yung pulso ng mga kababayan natin dyan. Jessica, nais ko lang ipaalam sa'yo. Hindi ko alam pupunta ka dyan eh. Sana napasyalan mo, Jessica, yung 15 mga classrooms na ating napagawa na. Tapos na i-turn over na natin sa local government at sa DepEd, no? Yun is doon sa Barangay Sulangan. 15 ang ginawa natin doon. Pero wag naman masaktan. Siyempre, marami din tayong ginagawa sa Tacloban. Kaya dyan sa 2 lugar na yan, siguro wala namang magsasabing hindi natin sila pinuntahan at hindi natin sila pinaglingkuran. Kasalukuyan, Jess, 40 classroom pa ang ginagawa natin dyan sa Giwan sa Eastern Samar. Mel, sa mga NGO at sa Kapuso Foundation, wala tayong naririnig na angal mula sa hindi naman sa pagbubuhat po ng bangko, pero sa Tacloban kasi pagka binanggit mo yung permanent shelters, ang Kapuso Foundation pa lang daw ang alam nilang merong permanent shelter at nakarating na ako doon at talaga namang nakakatuwang makita. Pasensya na ho kayo at nababanggit lang po namin dahil na-raise po ni Tita Mel, pero yun nga, yung pag sa gobyerno kasi, yun yung sentimiento nila. Kasi ang Tacloban, sa pagkakaalam ko, dun sa kaunting araw na nakaikot ako doon mga 3 weeks ago, ang talagang malaking inaasahan po doon ng mga kababayan natin ay yung mga NGO, international and local. Ang nirereklamo nila talaga, Tita Mel at Igan, ay national government. Maraming salamat sa iyo, Jessica Soho. Susunod, exclusive. Dayuhang nangulimbat umano ng libu-libong pera kinorner ng biktima. Pinabulaanan ng Department of Health ang kumakalat na impormasyon sa internet na may mga kaso na raw ng Ebola sa Pilipinas. Nakatakda nga raw bumalik sa bansa ang mga Pinoy peacekeeper mula sa West Africa at lahat sila walang Ebola. Nakatutok po si Claire Delphine. Nagbabala at nanawagan ang Department of Health sa publiko maging mapanuri at responsable sa mga impormasyong nakukuha sa social media. Ito ay matapos kumalat sa isang blog na may Ebola na raw sa bansa. Ayon sa blog, galing daw ang impormasyon sa isang Gemma Sheridan ng DOH. Agad itong pinabulaanan ng DOH. Wala pong personnel yung Department of Health na pinapangalan ng Gemma Sheridan.
Puro po kasi nangulingan yung report na ito, kaya nananawagan po kami sa lahat ng miyembro ng pamilyang Pilipino na wag po tayo agad-agad maniniwala sa mga unfounded and baseless information. Pagtitiyak ng DOH, Ebola-free pa rin ang Pilipinas kaya wag daw mabahala. Ko ipinapatingnan sa Department of Justice if sanctions can be given. Sa susunod na linggo na uuwi ang UN Peacekeeping Troop ng Pilipinas na manggagaling sa Liberia, isa sa mga bansang may Ebola outbreak. Hindi raw infected ng Ebola ang peacekeepers, pero tatapusin pa rin nila ang 21 araw na quarantine sa Liberia bago sila umuwi ng Pilipinas. At bilang dagdag na pagtitiyak, pagdating sa Pilipinas, 21 araw ulit silang ika-quarantine ng AFP sa isang isla. Tiniyak na ng AFP na handa ang mga pasilidad sa nasabing isla. They will pass a Ebola screening test. 3 days prior to their movement, UN will provide them with medical clearance. And sila nagsasakripisyo para talagang panatilihing Ebola-free ang Pilipinas. So wag natin silang stigmatize. Hindi po porket nanggaling ka sa lugar na yon, may Ebola ka na. Sa susunod na linggo rin, inaasahang ipatupad ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation sa Liberia, Sierra Leone at Guinea. Magpapadala raw ng mga trained rapid response team sa mga bansang ito upang magsagawa ng preparasyon para sa gagawing voluntary repatriation. Kahit pa sa ngayon, 2 pa lang sa 806 Filipinos na nandoon ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Mandate ng DFA, particularly to look after the welfare and ensure the well-being of our OFWs. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Hirap pa rin sa pagbangon ng bayan ng Giwan sa Eastern Samar mula sa hagupit ng bagyong Yolanda. Nakatutok doon live si Victoria Tulad. Victoria! Mel, dito nga sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, unang naglandfall ang super bagyong Yolanda, halos 1 taon na ang nakararaan. Matinding pinsala rin ang iniwan dito, pero patuloy ang pagbangon ng buhay. Bakas pa rin ang delubyong iniwan ng super bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Kalansay na lang ang natira sa maraming bahay at gusali. Ang gym ng munisipalidad, dingding na lang ang natira. Habang ang mga taga-lokal na pamahalaan, nagtsatsagang mag-opisina sa malaking tent na ito. Noong Hulyo, kinailangang i-demolish ang kanilang munisipyo sa tindi ng pinsala. Pero nakakabawi na ang Giwan. Maraming bahay na ang naitayo. Marami na ring negosyo ang bukas. May bagong palengke rin. Ang mga paaralan gaya ng Giwan East Central School, bagaman hindi na nagagamit ang isang gusali, may mga bagong classroom. Pero problema pa rin ang pabahay. Yung kailangang i-relocate po natin is 1,200. More or less. Yung vulnerable po, pinaka-vulnerable, mga 400 to 450 houses. Meaning to say, yung nasa bank house po ito, at saka yung nasa tent, sa tent city. Sa Sabado, 133 pamilya ang nakatakdang ilipat sa permanent housing sa Barangay Cogon na ipinatayo ng isang NGO sa pakikipagtulungan sa DSWD. Ayon sa lokal na pamahalaan, maaaring magtagal ang mga bahay na ito ng 7 hanggang 10 taon depende sa paggamit. Mas maayos na kaysa sa mga tent at bunkhouse. Pero ang inaalala ng mga residente, dahil gawa ang mga dingding sa pinaghabi-habing kawayan, kapag umulan, papasok naman ang tubig. Ang makakalipat pa lang sa mga permanenteng bahay, ang mga nakatira sa tent at bunkhouse. Magkahalo naman ang nararamdaman ng mga residenteng ililipat sa permanent housing. Halo-halo, masaya, maano kasi parang napamahal na kasi ang lugar na to. Tsaka pagtingin ko sa lugar na lilipatan namin, parang may ano kasi, paano kasi yun pag umulan, babaha. Ayaw mo doon? Opo. Ayaw mo doon? Opo. Bakit? Wala. Gusto ko dito lang. Mel, bukas ay nakatakdang bumisita dito sa Giwan si Pangulong Noynoy Aquino para kamustahin ang mga residente kasama ang ilang opisyal ng gabinete. At yan muna ang latest mula rito sa Samar. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News.
Narito ang pinakabagong ulat panahon, ihahatid ng ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz live mula sa Cebu City. Mang Tani. Salamat Mel, narito nga ako ngayon sa Cebu na isa sa mga dinaanan ng Bagyong Yolanda noong 2013. Eksakto ngayong araw noong 2013, pumasok sa PAR at naging super typhoon ang Yolanda. Sa 8 taon sa pagitan ng 2002 hanggang 2013, nagkaroon ng hindi bababa sa 5 super typhoon sa Western Pacific Ocean. Pero ngayong 2014, 6 na agad ang naitatala at lahat ay dumaan sa PAR, kabilang ang kadaraan lang na super bagyong Paeg. Ang Bagyong Yolanda ang pinakamalakas na bagyo na naglandfall sa kasaysayan. Pero hindi ibig sabihin na wala nang hihigit pa rito. Kaya dapat lagi tayong I am ready. Sa ngayon, umiiral ang hanging amihan sa Northern Luzon at ang Intertropical Convergence Zone naman dyan sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa datos naman ng The Weather Company, asahan ang katamtamang ulan sa Kalakang Mindanao bukas, lalo na sa hapon. Uulan din sa Eastern Visayas at sa Bicol Region. Sa Luzon, sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan bukas. At para sa mga taga-Tacloban na gugunita sa Bagyong Yolanda, posibleng umampon sa hapon pero magiging maaliwalas sa Sabado at Linggo. At dito sa Cebu, maaliwalas po bukas at posibleng umulan sa araw ng Sabado. Magiging maaliwalas naman sa susunod na 3 araw sa Iloilo. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa ibang balita, kabilang sa mga naungkat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, subcommittee po yan, ang paggamit umano ni Vice President Jajomar Binay ng mga dami para maitago raw ang kanyang mga yaman at ari-arian. Pero sa dami ng mga korporasyong nakarehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC, paano nga ba nila natutukoy kung ano ang lehitimo at ano yung dami lang? Yan ang special report na tinutukan ni Lay Alves, exclusive. Mahigit 800,000 korporasyon ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Dahil hindi raw biro na masusing masiyasat ang bawat isa sa mga ito, nagasagawa ang SEC ng random checks. Nag-iimbestiga rin sila kapag may tip na natatanggap tungkol sa mga korporasyong umano'y sangkot sa anomalya. Kabilang sa mga ito ang mga alegasyong dami ang isang korporasyon. Karaniwang binubuo raw ang dummy corporations para itago ang mga illegal na gawain o perang galing sa illegal na paraan. Nagagamit para ma-cover yung certain activities ng isang grupo or ng isang tao. So gumagamit sila ng dummy. Ano nga ba ang mga palatandaan kung ang korporasyon ay dummy lang? Una, kung di matunto ng address na inirehistro o non-existent din ang mga taong bumubuo umano sa korporasyon. Pangalawa, ang negosyong ginagawa ng korporasyon ay di naman ang negosyong kanilang inirehistro sa SEC. Tulad daw ng ginawa noon ng kumpanyang Aman Futures na nasangkot sa investment scam. Na-revoke ko yung certificate of registration nga niyan dahil napatunayan na it's been dealing with there was illegal activities na kinokonduct nila noon. Pagbebenta ng investment contracts na wala namang pahintulot sa SEC. Isa pang palatandaan ng dummy corporation ay kung wala naman pala itong business operation pero labas-masok ang pera. Maaaring tumataas yung assets, hindi naman nila ma-explain kung bakit. Bagamat di raw illegal ang paglalagay ng mga co-incorporator ng mga taong pinagkakatiwalaan gaya ng kasambahay o driver na wala namang papel sa negosyo, nagiging kaduda-duda raw kapag napakalaking share ang nakapangalan sa mga ito. Siguro baka maaring co-incorporator mo yung kasambahay mo, yung driver mo, pero ang share lang niya is very minimal. So it's realistic. Kung malaki, sir. Kung malaki, then that could be a red flag. Ang Presidential Commission on Good Government o PCGG, marami raw inimbestigahan at hinabol ng mga dummy corporation ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. It takes a lot of work and research to determine and prove kung isang taong to ay dami lang, isang corporation ay dami lang. Katuwang ng pamahalaan ang publiko sa pagsawata sa mga dummy corporation. Lalo't public document ang records ng mga korporasyon at maaaring mabusisi ng sinuman. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Patindi ng patindi ang mga tagpo sa Kapuso Primetime Series na Hiram na Alaala. Sa episode mamaya magpupunta sa isang hotel sina Ivan at Andrea, mga karakter ni Dennis Trillo at Chris Bernal. At dahil sa bugso ng damdamin, may mangyayari sa kanilang dalawa.
Kahit na marami ang tutol sa kanilang pag-iibigan, mauwi kaya ang dalawa sa kasalan? Abangan yan mamaya sa Hiram na Alaala pagkatapos ng Strawberry Lane. So, halos kalahating milyong piso. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Siya si Dixon Jones mula sa bansang Guinea, ang target ng entrapment operation ng Bureau of Customs at PNP. Pagpasok sa hotel, nakaharap na ng suspect ang biktimang Thai national na si Sokdi Tanong at isa nitong kasama. Pagkaabot ng marked money, dinampot na ang suspect. Put your hand in the back. Put your hand in the back. Lay down, lay down, lay down. Hand your back. Dahil malaki ang suspect, nahirapan ang mga umaresto sa kanya. Mabilisang inalis ang suspect mula sa target area. Sir, you want to say something in your defense? Sir. Pagdating sa opisina ng NAIA Customs Police, kinumpronta ng biktima ang suspect. Don't touch me. Don't touch me. I want my money back. Don't touch me. I want my money back, 10,000. Hanggang umabot sa pisikalan. Mr. Disan, you have to answer my question. I don't know you, my friend. Do not touch me. I never transact with you. You don't know me? How you come to hotel to see me if you don't know me? What is that? Ang $10,000 na binabawi ng biktimang negosyante mula sa Thailand ay ang perang naibigay niya raw sa suspect bago pa man ang entrapment operation. May kaibigan daw ang Thai national sa Germany na nag-email sa kanya. Sabi sa email, may pinadala itong mahalagang package. Sa halip na sa Thailand, sa Pilipinas daw ipinadala dahil may mga koneksyon sila sa Bureau of Customs. Kaya nung Huwebes, bumiyahe sa Pilipinas ang biktima. Kinabukasan, sa utos ng umunoy kaibigan sa Germany, nagbigay ang biktima ng $10,000 sa suspect na nagpakilala raw na Jamaican diplomat. Malamang pinangakuha nitong si Mr. Tanong at Thailander ng mas malaki pang halaga na nakalagay doon sa package na pararatingin nila. Yun ang cover story that he believed. Pero siyempre, scam to. Talaga namang walang package. Nung nagkakainitan na, itinago ng suspect ang kanyang ulo sa ilalim ng mesa. Pero hindi pa nasiyahan ng biktima at kanyang kasama. Hinatak pa ang silya na inuupuan ng suspect. Kabilang sa mga kasong isasampa laban sa suspect ay estafa. Bukod sa kanya, may dalawa pa raw kasabot ito na target ngayon ng follow-up operations ng mga otoridad. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Labing isang patay matapos tamaan ng pampasabog ang isang paaralan sa Syria. Sa Hong Kong, muli na namang nagkaroon ng tensyon. Yan at iba pang balitang abroad ang tinutukan ni Pia Arcangel. Matapos ang 2 linggo ng katahimikan, muli na namang sumiklab ang gulo sa Hong Kong. Madaling araw kanina nagkainitan ng mga demonstrador at pulis nang damputin ng mga pulis ang isang ralista. Nagkiprotesta ang ilang taong nakamaskara. Demokrasya pa rin ang sigaw nila sa Hong Kong na dating colony ng Britanya. Sa London, sumiklab rin ang gulo sa kilos protesta. Tinangkapan ng mga demonstrador na okupahin ang Parliament Square at Buckingham Palace sa protestang tinawag nilang Million Mask March para buwagin na raw ang kanilang gobyerno. Pero di sila umubra sa mga pulis. Kaalis pa lang ng tren sa Jerusalem nang biglang pumasok ang isang van, sinapul ang ilang pedestrian. Isa ang patay, 13 ang sugatan. Napatay na rin ang mga pulis ang driver na isang Palestino. Kinumpirma nilang hindi ito aksidente kundi terrorist attack. Inako na ito ng grupong Hamas. Nito lang Oktubre, umatake rin ang isang kotse sa railway stop na ikinasawi ng isang sanggol. Kinagabihan, inararo naman ng isang sasakyan ng 3 sundalong Israeli sa West Bank. Mabutit nakaligtas ang 3 biktima. Hindi pa tiyak kung may kaugnayan ito sa naunang pag-atake. Walang kasing pait ang pagtangis ng isang ina sa Syria na malamang namatay ang kanyang anak sa pag-atake. 11 kabataan ang nasawi matapos masapul ng mga bomba ang isang paaralan. Maraming iba pa kritikal. Ang tumamang bomba galing umano sa mga puwersang kaalyado ng gobyerno. Pia Arcangel, Nakatutok,
24 oras. Nalalapit na naman po ang araw ng Pasko at syempre, panahon na ng ating taunang Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Una nating sinadya para ipadama ang diwa ng nalalapit na Pasko ay ang mga batang sinubok na Bagyong Yolanda sa Leyte. Maayos na silid-aralan. Isa ito sa mga simbolo ng matatayog na pangarap ng bawat kabataan. Pero nitong nakaraang taon, mahigit 2,000 silid-aralan ang winasak ng Bagyong Yolanda. Kabilang dito ang mga paaralan sa bayan ng Villaba sa Leyte. Sa Iligay Elementary School, nawasak ang 7 silid-aralan at iisa lang ang himalang naiwan. Gusto pa nilang magkaroon ng edukasyon, kaya kami na nagsisikap na magkapag-restore ng kahit isa man lang sa mga classroom namin. Araw-araw, matyagang pinupukpok at nililipat ni na Apple at kanyang mga kaklase ang isang pinaglumaang pisara. Kapag kinailangan naman ng mga mas nakababata, walang magawa ang mga matanda kundi magpahiram at magparaya. Gusto lang po kasi namin makapagtapos kami ng pag-aaral, kaya po kami nagtitiis. Pagkatapos ng klase, nag-overtime naman ang kanilang mga guro upang gumawa ng mga sira-sirang upuan at lamesa. Kabilang ang Iligay Elementary School sa mahigit 1,500 mag-aaral na nabigyan natin ng maagang pamasko sa ating Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Ngayon darating po na Pasko. Lala. Igan, abot sa 2 bilyong piso na shabu at laboratory equipment ang na-raid ngayon na operatiba ng National Bureau of Investigation dito sa Kamiling, Tarlac. Pinakamalaki at pinaka-sophisticated, ganito ay nilarawan ng NBI ang natagpuang Shabu Lab sa Kamiling Facoma Multipurpose Cooperative. Wala kasing usok at amoy kapag gumagawa na ng shabu ang laboratory. Ayon kay Attorney Eric Isidoro, ang hepe ng Anti-Illegal Drugs Unit ng NBI. Ito na raw ang pinakamalaking Shabu Lab na kanilang ni-raid sa buong bansa. Kaya raw gumawa ng 100 kilos ng shabu sa isang araw ng tinawag nila ngayong mega laboratory. Ngayon, nasa 7 na Chinese nationals ang kanilang nasa kote. Inupahan daw ang lugar ng isang hindi pinangalalang Filipino-Chinese noong August 28, 2014. Ayon sa mga tao naman sa paligid ng Shabu Lab, ang alam lang daw nila ay may pagawaan di umano rito na dapat ay mag-ooperate pa sa Enero. Samantala, Igan, sa ngayon ay narito pa rin ang operatiba ng NBI at meron tayong mga nakitang truck kung saan ay inilalagay na nila yung mga shabu at yung mga laboratory equipment. Ayon kay Attorney Isidoro, ay maring abutin daw sila ng 2 araw para matapos ang paghakot ng mga gamit. Igan? Maraming salamat, Lala Roque. Binatikos ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang negosyanteng si Antonio Chiu dahil sa mga umano'y mala fairy tale niyang kwento sa Senado. Naniniwala si Santiago na dapat makontempt si Chiu na para raw artista ang paiyak-iyak pa sa harap ng media. Ang tanong pa ni Santiago na naging kalihim ng Department of Agrarian Reform, bakit pinayagan si Chiu na magmay-ari ng malawak na lupa? Nakasaad daw kasi sa Comprehensive Agrarian Reform Law o CARP na limitado lang sa 5 hektarya ang lupang pang-agrikultura na maaaring maging pagmamay-ari ng isang individual. When I first learned about how big the land involved is, my eyebrows rose to my hairline. It's not possible that agricultural land, which appears to be the nature of Rosario in Batangas, should be left alone like this, should be left as an hacienda when all other haciendas have been virtually taken from their owners. Pinuweltahan din ni Senador Alan Peter Cayetano si Chiu dahil mali raw ang paratang nito na ginawang biro ng senador ang issue ng kidnapping. Tiniyak ni Cayetano, maging kay Teresita Angsi, na seryoso siya sa issue ng kidnapping. Humiling si Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang makapag-check up sa St. Luke's Medical Center sa Taguig sa ika-16 ng Nobyembre. Base raw po ito sa rekomendasyon ng doktor dahil sa kanyang migraine, hypertension, panghihina ng buto sa likod at binti at mataas na kolesterol. Wala raw kasing sapat na gamit ang PNP General Hospital. Kinontra naman ito ng prosekusyon, sinabing baka
simula na ito ng paghiling ng hospital arrest ng senador. Tinanggi naman ito ni Revilla na nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dahil sa kasong graft at plunder kaugnay ng pork barrel scam. Chika Minute! Patok hindi lang sa mga chikiting, kundi sa mga young at heart. Ang nagbabalik Pilipinas na Australian children pop group na High Five. Ang anak kong si Scarlett, naki-high five din nang bumisita ang grupo sa Itbulaga kanina. Watch this. Tila hindi nagsasawang magpunta sa Pilipinas ang Australian children's pop group na High Five. Nasa bansa muli sina Stevie, Diane, Ainsley, Mary at Tanika para makikanta. Makisayaw, at makiparty sa kanilang Filipino fans. We always love coming to the Philippines. You know, the fans here, they just love to sing and dance. And like, we're always really happy and welcomed here. Pati ang anak kong si Scarlett, nakisama sa High Five Fever nang bumisita sila sa stage ng Itbulaga. It just made her life. We made your life. Pero ayon sa grupo, hindi lang ang mga chikiting ang kanilang fans sa Pilipinas. In Manila, I don't think our biggest fans are the 5-year-olds. I think it's all of the adults. Yeah, it's the adults, definitely. Yeah. I think you guys know the songs better than the kids do. Magkakaroon ng 3 mall show ang High Five ngayong weekend. Kinuna na ng DNA sample ang San Jose. Una ay sa GMA Pinoy TV concert na Kapusong Pinoy sa Dubai, kasama sina Maren Rivera at Dingdong Dantes. Pagbalik ni Julie Ann ay paghahanda naman niya ang kanyang major concert sa MOA Arena sa December 13. Thankful din si Julie Ann na nanalo bilang Best Secular Song sa Catholic Mass Media Awards ang kantang Pagbangon, na inirecord niya kasunod ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. And that's it for Chika Minute. Ako po si Tia Guanyo. Mel? Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inis na pa rin ni Vice President Jejomar Binay ang pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2, kahit pa mismong ang Mother Committee na ang nag-imbita sa kanya. Katwiran po ni Binay, papahiyain lang daw kasi siya sa pagdinig. Imbis na humarap, nagpadala lang siya ng sulat, pero hindi pumayag ang Senado na basahin ito sa pagdinig. Nakatutok si Jam Sisante. Halos 1 oras hinintay ng Senate Blue Ribbon Committee si Vice President Jejomar Binay na inimbitahan upang dumalo sa pagdinig ngayong araw ukol sa mga alegasyon ng katiwalian laban sa kanya. Pero hindi sumipot ang Vice Presidente. Pasado alas 10 na umaga, nasa Cebu na si Binay. Mula airport, dumiretso siya sa isang radio station sa Cebu City at doon nagpa-interview. Gusto raw sana niyang dumalo sa pagdinig, pero nagbagong isip nang itaboy ng mga senador sina Attorney J.V. Bautista at Congressman Toby Chanco noong pagdinig noong October 30. Nalaman din daw ng kampo ni Binay na may balak daw talagang ipahiya ang Vice Presidente ngayon. Tingnan mo naman ang asal ni yung tatlo, no, lalo na Senator Trillanes at Senator Cayetano, ng hiya, nalalait, ng hahamak. O, paano naman ako pupunta ron? Yung garantiya, may garantiya si Senator Dingona na there will be proper decorum. Hindi na kaya yun. Sa pagtanggi ng Vice Presidente sa imbitasyon ng Mother Committee, nasayang, sinayang niya ang mahalagang pagkakataon para iparating sa mga kababayan natin ang panig niya. Kaya nagpadala na lang ng liham si Binay kay Attorney J.V. Bautista para kay Committee Chairman Senador Chofisto Ginggona III. Gusto sanang basahin ito sa pagdinig, pero sa botohan ng 4 na senador, si Ginggona lang ang pabor. Kaya sa isang press conference na lang binasa ang liham ni Binay. Nalulungkot lamang ako
na sa tinagal-tagal ng pagdinig sa Senado, ni minsan ay hindi pinansin, pinaalalahanan o pinuna ng liderato ng Senado ang mga senador sa kanilang hayagang paglabag sa mga karapatan at ng batas. Ang mga inimbitahan upang ay mga resource persons in aid of legislation, ngunit sila ay tinratong parang mga kriminal. Yung magpapadala ka ng spokesman na walang personal knowledge, na walang gagawin kundi siraan at banatan tong committee, and then afterwards naman po, pag tinanong mo, hindi naman sasagutin at walang personal knowledge, they will be wasting our time. Sabi pa sa liham ni Binay, magsusumite raw ito ng affidavit sa komite para sagutin ang mga alegasyon sa kanya. Pero wala pang natatanggap ang komite hanggang kaninang hapon. Dagdag pa ni Binay, hindi rin daw tama kung dadalo siya sa pagdinig. Ito ay magbibigay ng maling batayan sa hinaharap, kung saan ang pangalawang Pangulo, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ay maaaring ipatawag sa mga pagdinig ng ilan lamang na senador. Nanghihinayan ako dahil pinili ng Vice Presidente na sa kanyang posisyon sa pamahalaan. Sa panayam sa radyo sa Cebu City, itinanggi muli ni Binay na overpriced ang Makati City Hall Building 2. Sa katunayan, inodit daw ito ng makailang beses. Mali rin daw na pati ang bunsong anak niya ay idamay sa investigasyon. Taas na ho ang kamay ko. Talo na ho ako sa media. Hadya na ho kung lumabas ng mabuti sa media. So ang ginagawa ko, nakikipagharapan ako, nakikipag-usap ako, at nagpapaliwanag po ako sa ating mga kababayan. Dating sa anak niya na 24 anyos, ako pa may kasalanan ngayon kung sila naman po ang naglagay ng Instagram. By the way, Mr. Chairman, that wasn't a private picture. Siya po ang naglagay sa Instagram. Hanggang bukas daw sa Cebu si Binay. Pupunta rin daw ito sa Mindanao para ipagdiwang ang anibersaryo ng Boy Scouts. Pero sa November 27, handa na raw si Binay para sa inaayos na debate nila ni Senador Antonio Trillanes IV. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras. Bukod sa Makati City Hall Building 2, bidingan. O niluto rin daw ang bidding sa ipinatayong Makati Science High School. Pagsisiwalat pa ni Attorney Renato Bondal sa pagdinig ng Senado, triple daw ang tongpat ni Vice President Jeju Marbinay sa proyekto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang witness sa si Attorney Renato Bondal nagharap sa Senado ng bagong aligasyon laban sa Vice Presidente. 283% o 862 million pesos daw ang patong o overprice sa ipinatayong Makati Science High School noong alkalde pa si Binay. 1.3 billion pesos daw ang nagastos, pero kung pagbabasehan daw ang Davis Langdon and Sia Construction Handbook, 470 million lang ang dapat gastusin. A 283% overprice o 3 times ang bukol ng mga Binay sa building na ito. Ang sabi ni Bondal, ang Hillmarks Construction Corporation din daw ang gumawa ng Makati Science High School at katulad ng Makati City Hall Building 2, bidding-biddingan daw ang nangyari para manalo ang Hillmarks. Kasama po yan ng Makati Parking Building, so sabay po ibinidingan, parehong mga kontraktor. So kaya sinasabi ko bidding-biddingan lang po yan at niluto namin yan. Ang ilan sa mga nakalistang construction company na sinasabing sumama raw sa bidding, itinanggi na sumali sila. Katulad ng J-Bros Construction at JFR Aquino Design. Kayo po ba ay nakaparticipate na sa bidding of the same nature sa City of Makati prior to this date? Senator, wala pa po. Taga Quezon City po ako at wala pa po akong proyektong na-involved sa government projects. Si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado naman inilantad ng mga umano'y tinatagong bank account ni Binay sa Hong Kong at Amerika mula pa noong 1986. Ipinakita ni Mercado ilang bank statement daw ni Binay at iba pang bank statement na nakapangalan daw sa trusted aide ni Binay na si Jerry Limlingan at sa sekretarya na si Ebing Baloloy. Ipinakita rin ang mga sulat kamay daw na ito ni Limlingan. Patunay na inilagay daw sa pangalan ni Limlingan at Baloloy ang ibang kayamanan ng Vice Presidente. Ang account name, Jejomar C. Binay, 1514 Kaong Street, San Antonio Village, Makati. Address po niya yan. Ito ho yung aking katibayan, ando na po tayo na magpapatunay po na ito po ang patunay na katiwala po ni Bibi Binay
si Ate Ebeng Baloloy tungkol sa pera. Dahil yung aking testimony nun tungkol sa bag, pinatitibay ko lang ho, Senador, na talagang hindi lang doon sa bag. Talagang pati sa mga account ng ating Vice Presidente na noon ay mayor namin sa Makati, pakiran mo lang hanggang doon sa makarating tayo. Ayan. Na talaga ho si Ate Ebeng at si Mr. Limlingan ang kanyang katiwala. Pero naghigpit si Senador Pimentel. Yung non-declaration of assets in the SALN or misdeclaration of SALN or improper filing of SALN, hindi na po sakop yan sa ating proposed Senate Resolution 826. But of course, I'm aware na wala pong nagbabawal sa isang senador to pursue the subject matter through another resolution na dadaan po sa tamang proseso. Sa hearing, nagpatotoo rin si Mercado na isa siya sa may-ari ng 4 na hektaryang lupa sa Rosario Farm. Minsan daw siyang pinapirma sa isang deed of sale ni Binay. Nadiskubre rin daw ni Mercado na 1 hektarya lang ng lupa sa Rosario Farm ang nakapangalan sa ngayon kay Ann Gregorio, asawa ni Laureano Gregorio. Si Laureano Gregorio ang sinasabi ng negosyanteng si Antonio Chu na binilhan niya ng lupain. Ako ho ngayon ay buhay na patotoo na yung pong aking lupa na nakapangalan sa akin na hindi ko naman natatandaan at nalalaman, wala po akong pinipirmahang anumang pagbibigay ng karapatan, sir, kay Mr. Gregorio para masabing kasama yon sa binili niya kay Mr. Chu. Sa 49.5 hectares na covered ng 21 titles, ni isa ay walang nakapangalan sa Sancham. Sabi niya 70% ay nakapangalan na sa kanya. Ang nakapangalan lang po sa Sancham ay yun lang pong structures na bago po ang tax deck. Tama po yun. Pero yung titulo, nung ako'y tinatanong ko siya, sabi niya, sir, hindi na pag-uusapan niya kasi 70% ng mga titulo, no? Pero hindi pa nga nakapangalan sa kanila. Dagdag pa ni Cayetano sa kanyang pag-iimbestiga, ang Agri Fortuna pa rin na nagbabayad ng kuryente sa tinaguriang Hacienda Binay at hindi ang Sancham. Patuloy na kinukunan ng GMA News ang pahayag sina Binay at Chu ukol sa mga bagong aligasyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Huli! Kam! Sugatan ng isang pulis matapos barilin ang mga suspect na nirespondohan niya sa isang insidente ng snatching sa Quezon City. Ang mga suspect na huli kam, kaya raw madaling natunton. Nakatutok si Lay Alves. Huling-huli sa CCTV camera ang suspect na ito habang tumatakas matapos umanong barilin ang isang pulis sa Project Park, Quezon City pasado alas 5 ng madaling araw. Kitang-kita pa sa video ang hawak na baril ng lalaki. Ang nabaril na pulis na si PO3 Armand Soliben, rumesponde raw nang humingi ng tulong ang isang babaeng biktima ng snatching sa jeep. Nang hinabol ng pulis, parang nagkaputukan na sila sa unahan. Hinabol niya, paghahabol niya, dalawa pala. Kaya binaril siya ng isa. Kaya ang tama niya bandang likod. Nakita raw ng mga saksi na pumasok ang dalawang suspect sa eskinitang ito. Kinilala ng mga taga-barangay ang isa sa kanila na si Delphine Obanya alias Intoy Opilay, isang tricycle driver. Sinuyod ng SWAT team ang mga bahay. Matapos ang ilang oras, tiklo si Obanya na dati na palang may mga kasong robbery. Positibo siyang kinilala ng nabaril na pulis. Dinampot din ang umunay mga kasama o nagtago kay Obanya. Nung maano ko na sila, huminto ko yung motor ko, yun, humunutan ng baril. At pinutukan ako. Binunutan ng baril at pinutukan ako. Buti naman at dito lang ako natamaan sa braso. Tapos nakaputok ako. Pangalawang putok niya, dito naman sa pako, tumama. Itinanggi naman ni Obanya ang pamamaril sa pulis at itinuro ang isang alias Tisoy na ayon sa pulisya ay notorious rin na magnanakaw sa lugar kasama ni Obanya. Siya po talaga bumaril, sir. Ay, malapit na po sa CCTV, share po niya po sa akin yung barisel. Pinaghahanap pa si Tisoy. Nakuha kay Obanya ang kalibre 38 na baril, isang pakete ng shabu at mga bagay na hinihinalang nakaw. Gustong ibaba yung crime, lalo na sa robbery and theft, kasi ito yung prevalent dito sa Quezon City. Hindi lang pulis, kundi mga punong barangay, mga barangay opisyales, mga mamamayan, magtulong-tulong. Patong-patong na kaso, kabilang ang assault upon a person in authority at robbery ang nakatakdang harapin ni Obanya. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Huli sa isang entrapment operation sa Pasig City ang isang lalaking nangingikil sa pamamagitan po ng text. Ang modus ng suspect, pinatutubo sa mga binibiktima ang mga ninakaw niyang personal na gamit.
mula sa mga ito. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive! Makikita ang suspect sa kuhang ito ng CCTV camera, bitbit ang isang bag kung saan naroon ang ID, pera, wallet at cellphone ng kanyang biniktima. Kuha ito ilang minuto matapos niyang looban umano ang bahay ng biktima kahapon. Dito na nag-start yung pag-aasikaso para magkaroon ng entrapment operation since namukaan naman at nakilala yung tao. Ilang minuto ang lumipas, nag-text ang suspect sa biktima. Nakuha niya ang isa pang numero nito matapos na ilang beses na tawagan ng biktima ang nawawala niyang cellphone. Sabi ng suspect sa text, napulot niya ang bag nito at handa niya itong ibalik kapalit ng pera. Kalaunan, ang pakikipagnegosasyon ng suspect sa biktima nakaluan na ng pananakot. Dito na nagpasya ang biktima na idulog sa Pasig Police ang reklamo. Sa isang convenience store, unang nakipagkasundo ang suspect na makipagkita pero naiba ang plano. Itinakda ang bayaran sa isang residential area. Dito lumutang ang suspect. Pagkatapos ng ilang minutong usapan, iniabot na ng biktima sa suspect ang perang pantubos na halos 5,000 piso. Dito na kumilos ang mga pulis. Arestado ng follow-up unit si Heini Brian Estudillo, 26 anyos. May outstanding warrants of arrest sa kasong robbery extortion na ang modus ipinatutubos sa mga biktima ang mananakaw niyang personal na mga gamit. If ever na maka-encounter tayo ng ganitong modus operandi, maging maingat tayo at pagbigay alam natin kagad sa mga kapulisan. Nasa kustodiya na ng Pasig Police ang suspect na sumailalim na sa inquest proceeding sa piskalya kanina. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ayon sa sources sa oil industry, sa susunod na linggo ay posibleng bumaba ng piso at 5 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina. 25 sentimo naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng diesel, habang 10 sentimo ang sa kerosene. Magandang balita para sa mga customer naman ngayon ng Meralco. Yung inanunsyong bawas singil ngayong buwan, pero hindi pa raw tiyak kung magtutuloy-tuloy ito sa Disyembre. Nakatutok si Julius Segovia. Konsumido ang may bahay na si Marilu sa kaliwat kanang bayarin. Kaya pa konsuelo ang balitang may bawas singil ang Meralco ngayong Nobyembre. Nakakatuwa din, binababa nila. Kasi binababa talaga nila. Pero pag tumaas naman, doon naman kami nalulungkot sobra-sobra. Kabuang 41 centavos kada kilowatt-hour ang tapya singil ng Meralco ngayong buwan. Kaya sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, 82 pesos ang mababawas sa electric bill. Mahigit 200 pesos naman kung 500 kilowatt-hour ang buwan ng konsumo. Ang pagbabaho ng generation charge ay dahilan sa mas kakaunti na mga forced plant outages at normal na operasyon ho na malampaya. Yun nga lang, hindi matiyak ng Meralco kung magtutuloy-tuloy ang bawas singil sa susunod na buwan. Kahit pakaraniwan ng mababa ang demand tuwing Disyembre dahil malamig ang panahon. Wala naman daw kasing makapagsasabi kung kailan papalya mga power plant na isa sa mga dahilan kaya sumisipa ng husto ang presyo ng kuryente sa merkado. Ayon sa Meralco, hindi pa rin nawawala ang banta ng power crisis sa tag-init, kaya tuloy sila sa paghahanap ng mga kumpanyang sasali sa Interruptible Load Program o ILP. Ang malalaking establishmento gagamit ng sariling generator sets para makabawas sa mataas na demand. The more participants there are, the ILP is more effective. We're also seeing additional interest from customers even outside the Meralco area. Sa ngayon, 169 megawatts na ang kabuang power capacity mula sa ILP na posibleng umayuda sa napipintong krisis sa kuryente. Target ng Meralcong umabot ito sa 400 megawatts bago matapos ang taon. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbago. Patuloy ang pagtutok natin kaugnay sa pagsisikap ng ating mga kababayan na makabangon mula sa hagupit ng superbagyong Yolanda noong isang taon. Nasa Basay, Samar si Jessica Soho. Jessica? Magandang gabi sa iyo, Mel, Igan. Matatandaang ang Giwan po sa Eastern Samar ang unang hinagupit ng Yolanda. Doon unang ibinuhos ng super typhoon ang napakalakas nitong hangin at ulan. Kaya naman ganun na lang ang tinamo nitong pinsala. Balikan po natin ang itsura ng Giwan noon lamang nakaraang taon. Puro ho
po destruction at devastation ang makikita. Halos lahat ng bahay wasak. Kung meron man pong mangilan-ngilan na nakatayo, nagtamo pa rin ang malaking damage. Para kang nasa isang pelikula, yung mga doomsday movie, yung nagsasabi yung end of the world na. Iwan noon, bibihira ang nakatayong mga istruktura, mahigit 8,000 na mga pamilya ang nawala ng bahay, 100 naman po ang namatay. Ngayon naman, balikan po natin ang itsura ng Giwan matapos ang 1 taon. Sa tansya ng mga otoridad, 70% ng bayan ang nakabangon na. Matatanda ang pinuri ng Pangulong Aquino mismo ang mga tiga-Giwan dahil saan niya ay kahandaan nila para sa super typhoon. Kaya kaunti lang daw doon ang casualties kahit matindi ang pinsala. At mukhang nabiyayaan ng national government ang Giwan dahil kumpara sa Tacloban, sa iba pang mga bayan ng Leyte, Samar at Eastern Samar, sa Giwan, may pinondohan na ang national government na permanent shelters sa pakikipagtulungan din ng isang international NGO. Matagal na po namin talagang naasam-asam na magkaroon po kami ng sariling matutulugan na maayos ang aming mapaghiga. Kasi lupa lang naman po talaga itong namin ng tin eh. Ang laki po ng hirap namin na tiniis po rito. Init, ulan, tapos karamihan po talaga sa amin dito nagkakasakit. Ang naging problema natin dyan, may tinatawag po tayo na geohazard mapping assessment. So, hindi po tayo pwedeng basta-basta lang mag-identify ng mga relocation sites. Ang ating kinatatayuan ngayon, Mel at Igan, ang Barangay Palaypay sa bayan ng Basay. At hindi katulad ng Giwan, ang pakiramdam ng mga nakausap natin dito ay hindi sila gaanong nakatanggap ng tulong mula sa national government. Hindi nila naramdaman yung ikangay haplos ng pagmamahal. Bagamat makikita natin dito sa ating kinatatayuan, no? Maliwanag ngayon ang sikat ng ang sinag ng buwan. At kita pa rin yung ilang mga pinsala na tinamo ng barangay na ito. May mga sira-sirang bahay at hanggang ngayon may mga nakatira pa rin sa mga tent at may mga tagpi-tagping mga trapal at itong bayan daw na ito, itong barangay daw na ito, Mel, Igan, nung kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda, talagang washed out daw ito. Yun lamang bahay sa kanto na gawa sa simento ang nakatayo. Tanungin natin ang kanilang barangay captain, si Ginoong Arnulfo Marcha. Nakatanggap po ba kayo ng tulong dito mula sa national government? So ngayon ma'am, wala pa. Sa DSWD sa relief labat yung nakarating sa amin. Sa mga nasira naming mga project, wala pa. So ang problema nyo ho rito yung tirahan para dun sa mga nawala ng bahay? Wala pang nabigyan sa amin. Mga kaunti lang, mga yero lang. So, yan ho ang sitwasyon. Maraming salamat po, Kapitan. Yan ho ang sitwasyon dito sa Barangay Palaypay sa bayan ng Basay. Samantala, bukas ay nakatakdang bumisita si Pangulong Aquino sa Giwan, Eastern Samar, kung saan nga po unang naglandfall ang Super Typhoon Yolanda. Pero ang syudad ng Tacloban na pinakanapuruhan pa naman, hindi raw po niya pupuntahan. Nakatutok mula sa Tacloban ang ating kasamang si Susan Enriquez. Susan? Jessica, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga taga-Tacloban para sa paggunita sa unang anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Yolanda. Gayun din naman ay puspusan na rin ang kanilang paghahanda para sa nakatakdang pagbisita ni Pope Francis dito sa Tacloban City sa darating na Enero. At kung hindi man makakarating dito si Pangulong Aquino para sa paggunita nila sa unang anibersaryo ng trahedya, ito isang bagay na ayaw na sanang palakihin pa ng lokal na opisyal dito sa Tacloban City. Ang mahalaga daw ngayon ay mapag-ibayo ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima para tuluyan silang makabangon sa matinding idinulot ng kalamidad. Narito po ang report.
Hindi raw minamasama ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na hindi kasama sa itinerary ni Pangulong Noynoy Aquino bukas ang pagbisita sa lungsod bilang paggunita sa unang taong anibersaryo ng hagupit ng bagyong Yolanda. What happened in Yolanda is bigger than the office of the president. It's bigger than the mayor's office. You know, it's worldwide concern. Lahat pinadalhan lang namin ang imbitasyon and whoever can come. Inuubayan ko na lang sa tao yan. Sila nang humusga dyan. Basta ako, importante sa akin as a leader, we have to rise above that. So let the people decide, and whatever we feel or whatever we assess, express that in 2016. Pamangkin ni dating First Lady Imelda Marcos si Mayor Romualdez na noong isang taon ay nakairingan pa ni DILG Secretary Mar Rojas tungkol sa pagresponde ng gobyerno sa mga nasalanta sa Tacloban. Pero sabi ni Rojas, wag na raw lagyan ng malisya ang pagbisita nila ng Pangulo sa bayan ng Giwan at hindi sa Tacloban. Wala namang dapat na spin or interpretasyon dyan sa mga bagay na yan. Sabi ng palasyo, pinili ng Pangulo na magtungo sa Giwan Eastern Samar dahil dito unang naglandfall ang superbagyong Yolanda noong isang taon. Limitado raw ang oras ng pagbisita ng Pangulo dahil kailangan niya pang maghanda para sa magkasunod na APEC at ASEAN Summit kung saan iuulat daw niya ang mga nagawa ng gobyerno sa rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar. Dumating man o hindi doon ang Pangulo, tuloy daw ang ikot ng mundo ng mga taga-Tacloban. Sabi ng mga nakaligtas, tila sinubok ang kanilang pananampalataya nang humahagupit ang bagyong Yolanda. Tuwing naaalala ko po yung nangyari, hindi ko talaga nalilimutan. Pero dahil po sa Panginoon, kaya po buhay po kami. Buong pamilya ko po nasa classroom. Hindi ko talaga inaasahan na ganun kalakas. Sabi ng anak ko, nanay, parang katapusan na yata, sabi ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala dahil. Kaya ang nakatakdang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban City sa Enero, lalo raw itong magpapatatag sa kanila sa kabila ng mga idinulot na pighati ng bagyong Yolanda. He has the power up there para isama niya kami sa lahat ng prayers niya. Gusto namin makita siya. Kung pwede, hawakan pa nga. We are very happy. We are very lucky. He'll be coming on January 17. Pero yun nga lang nakakalungkot. Siya happy at saka siya nakakalungkot dahil 8 hours lang. Yung bali projected na schedule. I hope he would extend a little bit. Puspusa naman ang paghahanda para sa pagdating ng Santo Papa. Kaya minamadali na ang pagpapagawa ng Pope Francis Complex kung saan ang Santo Papa ang magbebendisyon. Ang mga kinatawan ng Vatican na nagpunta sa Tacloban ang nagpursiging ipagawa ang Pope Francis Complex. Bukas sa bisperas ng paggunita sa unang anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda, magkakaroon po ng iba't ibang aktibidad dito sa Tacloban City. Kabilang na ho dito yung pagkakaroon ho ng vigil dito sa St. Joseph Parish dahil dito lamang po ay sinasabing nasa 2,000 katao ang nasawi at ang iba sa ito ay nawawala pa hanggang sa mga oras na ito. Jessica. So Susan, kitang-kita natin yung contrast, ika nga, kasi may mga lugar katulad ng Giwan na upbeat yung mga tao kasi ramdam nila yung haplos ng pagmamahal, ika nga, ng national government. On the other hand, may mga lugar katulad ng Tacloban City na napakaraming natamong pinsala at napakaraming namatay na kahit saan ka magpunta na nagagalit at nagrereklamo yung mga kababayan natin. Oo, tama ka dyan, Jessica. No? Nakaikot na rin ako dito sa Tacloban City, pati dyan sa ilang bahagi ng Palolete. Pero particular dito sa Tacloban City, talagang dumadaing sila. Sabi nga nila, hindi nila lubos na nararamdaman ang tulong at suporta ng national government. Gayong naririnig naman nila sa mga balita, yung sinasabing mga tulong o donasyon, lalo na yung mga nanggagaling sa ibang bansa. Pero bakit sabi nila, para napakabagal ng pagdating ng tulong sa kanila, gayong parang ito naman ay sinasabi na ginagawa ng paraan para sila ay maiangat sila mula doon sa inabot nilang pagkadapa dahil nga dito sa pinsala ng bagyong Yolanda. Jessica.
Although baka dapat banggitin din natin, Susan, na kailan lang din kasi naaprubahan yung pag-release ng pondo para sa rehabilitation ng Tacloban. Pero even then, 3 weeks ago ay nakaikot din ako dyan sa Tacloban para sa ginagawa nating mga report. At consistent yung pulso ng mga kababayan natin dyan. Jessica, nais ko lang ipaalam sa'yo. Hindi ko alam pupunta ka dyan eh. Sana napasyalan mo, Jessica, yung 15 mga classrooms na ating napagawa na. Tapos na i-turn over na natin sa local government at sa DepEd, no? Yun is doon sa Barangay Sulangan. 15 ang ginawa natin doon. Pero wag naman masaktan. Siyempre, marami din tayong ginagawa sa Tacloban. Kaya dyan sa 2 lugar na yan, siguro wala namang magsasabing hindi natin sila pinuntahan at hindi natin sila pinaglingkuran. Kasalukuyan, Jess, 40 classroom pa ang ginagawa natin dyan sa Giwan sa Eastern Samar. Mel, sa mga NGO at sa Kapuso Foundation, wala tayong naririnig na angal mula sa hindi naman sa pagbubuhat po ng bangko, pero sa Tacloban kasi pagka binanggit mo yung permanent shelters, ang Kapuso Foundation pa lang daw ang alam nilang merong permanent shelter at nakarating na ako doon at talaga namang nakakatuwang makita. Pasensya na ho kayo at nababanggit lang po namin dahil na-raise po ni Tita Mel, pero yun nga, yung pag sa gobyerno kasi, yun yung sentimiento nila. Kasi ang Tacloban, sa pagkakaalam ko, dun sa kaunting araw na nakaikot ako doon mga 3 weeks ago, ang talagang malaking inaasahan po doon ng mga kababayan natin ay yung mga NGO, international and local. Ang nirereklamo nila talaga, Tita Mel at Igan, ay national government. Maraming salamat sa iyo, Jessica Soho. Susunod, exclusive. Dayuhang nangulimbat umano ng libu-libong pera kinorner ng biktima. Pinabulaanan ng Department of Health ang kumakalat na impormasyon sa internet na may mga kaso na raw ng Ebola sa Pilipinas. Nakatakda nga raw bumalik sa bansa ang mga Pinoy peacekeeper mula sa West Africa at lahat sila walang Ebola. Nakatutok po si Claire Delphine. Nagbabala at nanawagan ang Department of Health sa publiko maging mapanuri at responsable sa mga impormasyong nakukuha sa social media. Ito ay matapos kumalat sa isang blog na may Ebola na raw sa bansa. Ayon sa blog, galing daw ang impormasyon sa isang Gemma Sheridan ng DOH. Agad itong pinabulaanan ng DOH. Wala pong personnel yung Department of Health na pinapangalan ng Gemma Sheridan. Puro po kasi nangulingan yung report na ito, kaya nananawagan po kami sa lahat ng miyembro ng pamilyang Pilipino na wag po tayo agad-agad maniniwala sa mga unfounded and baseless information. Pagtitiyak ng DOH, Ebola-free pa rin ang Pilipinas kaya wag daw mabahala. Ko ipinapatinan sa Department of Justice if sanctions can be given. Sa susunod na linggo na, uuwi ang UN Peacekeeping Troop ng Pilipinas na manggagaling sa Liberia, isa sa mga bansang may Ebola outbreak. Hindi raw infected ng Ebola ang peacekeepers, pero tatapusin pa rin nila ang 21 araw na quarantine sa Liberia bago sila umuwi ng Pilipinas. At bilang dagdag na pagtitiyak, pagdating sa Pilipinas, 21 araw ulit silang ika-quarantine ng AFP sa isang isla. Tiniyak na ng AFP na handa ang mga pasilidad sa nasabing isla. They will pass a Ebola screening test. 3 days prior to their movement, UN will provide them with medical clearance. And sila nagsasakripisyo para talagang panatilihing Ebola-free ang Pilipinas. So wag natin silang stigmatize. Hindi po porket nanggaling ka sa lugar na yon, may Ebola ka na. Sa susunod na linggo rin, inaasahang ipatupad ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation sa Liberia, Sierra Leone at Guinea. Magpapadala raw ng mga trained rapid response team sa mga bansang ito upang magsagawa ng preparasyon para sa gagawing voluntary repatriation. Kahit pa sa ngayon, 2 pa lang sa 806 Filipinos na nandoon ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Mandate ng DFA, particularly to look after the welfare and ensure the well-being of our OFWs. Claire Delphine, nakatutok 24 oras.
Hirap pa rin sa pagbangon ng bayan ng Giwan sa Eastern Samar mula sa hagupit ng bagyong Yolanda. Nakatutok doon live si Victoria Tulad. Victoria! Mel, dito nga sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, unang naglandfall ang super bagyong Yolanda. Halos isang taon na ang nakararaan. Matinding pinsala rin ang iniwan dito, pero patuloy ang pagbangon ng buhay. Bakas pa rin ang delubyong iniwan ng super bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Kalansay na lang ang natira sa maraming bahay at gusali. Ang gym ng munisipalidad, dingding na lang ang natira. Habang ang mga taga-lokal na pamahalaan, nagtsatsagang mag-opisina sa malaking tent na ito. Noong Hulyo, kinailangang i-demolish ang kanilang munisipyo sa tindi ng pinsala. Pero nakakabawi na ang Giwan. Maraming bahay na ang naitayo. Marami na ring negosyo ang bukas. May bagong palengke rin. Ang mga paaralan gaya ng Giwan East Central School, bagaman hindi na nagagamit ang isang gusali, may mga bagong classroom. Pero problema pa rin ang pabahay. Yung kailangang i-relocate po natin is 1,200. More or less. Yung vulnerable po, pinaka-vulnerable, mga 400 to 450 houses. Meaning to say, yung nasa bank house po ito, at saka yung nasa tent, sa tent city. Sa Sabado, 133 pamilya ang nakatakdang ilipat sa permanent housing sa Barangay Cogon na ipinatayo ng isang NGO sa pakikipagtulungan sa DSWD. Ayon sa lokal na pamahalaan, maaaring magtagal ang mga bahay na ito ng 7 hanggang 10 taon depende sa paggamit. Mas maayos na kaysa sa mga tent at bunkhouse. Pero ang inaalala ng mga residente,